Mga utol, so syempre napakaganda nga ng panahon nito mga nakarang araw, kaya naman perfect timing to para mag-propagate tayo ng ating mga halaman. So kung nakikita nyo itong bush type sa likuran ko, ayun yung Texas Sage. So ayun yung ipopropagate natin gamit yung kanyang mga cuttings. So tara, tingnan natin. Ito yung tinatawag na Texas Sage. So napakaganda niya talaga mag-bush, ayan. So napaka-elegante niya sa ating garden, and meron tayong 3 peraso nito. Bali dalawa dito sa harap ng aking garden, actually gilid. Ayan. And yung isa naman is nandito sa harap sa mismong pinto natin. And kung makikita nyo nga mga utol, sobrang ganda niya mamulaklak. So kapag yung prime niya na namumulaklak talaga siya, is napakaganda niya tingnan dito sa ating garden. Talagang napaka-phosphorus niya magbulaklak. Kaya naman tuwing morning kapag gigising ka at gano'n yung makikita mo, is talaga namang napaka-relaxing and napaka-peaceful ng iyong pakiramdam. Bukod nga sa Texas Sage, meron nga rin tayong pinropagate dito ng malunggay. So ayan, dalawa sila dyan. Hindi na nga lang din natin na videohan kasi busy rin tayo that time. And ang dahilan nun kaya ako nagtanim ng malunggay is nahuli ako ng kapitbahay. Ayan. Kumukuha ako ng malunggay. So ginawa ko, kumontak ako ng aking kaibigan para humingi ng cuttings ng malunggay at itanim nga sa ating bakuran. So ayan na siya. Bibigyan natin kayo ng update sa mga susunod na buwan para sa ating malunggay. Bukod nga rin sa ating malunggay, meron nga rin tayo rito pinropagate na desert rose, at yung katabi nga niya dyan is seedling ng mulberry, Illinois mulberry. So follow lang kayo sa ating video para makita nyo yung mga future updates sa ating mga halaman. And bukod dyan is meron din tayong sahod yaman. So napakalaki na nga ng ating sahod yaman. Kinuna na nga rin natin to ng cuttings para ating ipropagate. So makikita nyo rito, may bago na siyang tubo na dahon. So napakaganda niya. And ipapakita natin yung magiging update na itong sahod yaman na to sa ating mga susunod na upload. Kaya naman dumako na tayo sa ating Texas Sage at pipili tayo ng mga sanga na ating ipopropagate. And of course, sa pagpili nga ng mga cuttings ng ating Texas Sage, dito nga tayo kukuha sa bandang ilalim. So hindi tayo dun kukuha sa tuktok. Pipili lang tayo rito sa ilalim. And of course, kung pipili kayo, is at least pencil size or marker size yung ating puputuling sanga. So dito nga tayo kukuha. Ayan, so may nakita na ako siguro. Ayun na lang ikat natin. So itong ang sanga na to yung ating puputulin. Pero syempre linisan na rin natin. So gagamit nga lang ako rito ng cutter since wala pa akong pang prune. So ito guys, pwede na to. Itong gantong size. Pencil size na rin siya. And kukuha tayo ng cut mula rito. Ayan. Tigas siya. Matigas. Matigas yung ating sanga. Ayan, so naputol na nga natin siya sa wakas. Yun nga mga utol, nakakuha na tayo ng cuttings, and good thing is wala tayong nadamay na ibang bulaklak. So maganda pa rin yung pamumulaklak ng ating Texas Sage. And gagawin natin dito is of course, puputulin natin yung ibang sanga. So ito, masyado na siyang manipis pero pwede pa siya. Kaya naman putulin na lang natin siya rito. Ayan. So tatanggalin natin lahat, pati yung mga dahon niya. Ayun guys, so sobrang halaga na mag-invest kayo ng tamang gamit. Kasi ako, hirap na hirap ako dahil cutter nga lang yung gamit ko. Ayan, medyo nahirapan akong putulin tong makapal na to. Ayan. So tatanggalin na natin yung mga sanga-sanga niya. Ayan. Pop! Ayan. Satisfying din mag-cut ng mga sanga-sanga niya. No? Ang sarap pakinggan ng nagiging tunog niya. Ang lutong. Ayan. So pipiliin natin yung mga sanga na ating popropagate. The best mag-propagate mga utol kapag tag-araw. Kasi kapag tag-ulan, tapos wala kayong magandang pwesto para paglagyan ng inyong mga cuttings, mababasa lang siya at tendency is mabulok yung mga ugat. So ayan na nga mga utol, natanggalan natin yung mga sanga-sanga niya. And I think
ito lang naman yung kailangan ko kasi ito yung size na gusto kong i-propagate, unlike dun sa mga ibang sanga na pinutol ko. So actually pwede naman yun, pero hindi ko na siya gagamitin kasi magdadagdag lang naman ako ng Texas sage, and siguro kailangan ko lang mga 3, 4 ganyan. So hahatiin natin to ng 3 or 4, pwede ring 5. Ayan. So puputol-putulin natin siya and i-divide natin. Siguro mas maganda kung 3 lang. Ayan, siguro 3. Hatiin natin sa 3. Ito na nga yung mga cuttings na pinutol natin. So, mangangailangan tayo ngayon ng mga soil mixture. Bali, ang gamit ko lang dito is loam soil. And meron na rin siyang mga pataba and organic fertilizer. Pati na rin ng egg, balat ng itlog, ayan. So, para sa calcium. Ayan. So, ito na yung gagamitin nating soil mixture. And of course, ito yung mga cuttings natin. And bago natin siya itanim is lalagyan natin siya netong cinnamon powder. So maganda tong cinnamon powder, no, kasi marami siyang benefits. Anti-fungal siya. Ayan. And bukod doon is pinapadali niya yung pag-heal ng ating cuttings, yung sa mga sugat niya. At bukod nga rin doon, sa sobrang dami niyang benefits, anti-fungal, tapos kaya niyang tanggalin yung mga langgam sa inyong mga halaman. And of course, rooting hormone na rin siya para madaling mag-ugat yung ating cuttings. Kaya meron talaga ako palagi na ito. Dahil sa mga ganito. Since nahilig nga ako sa halaman at pagpo-propagate ng mga iba't ibang klaseng halaman. So, yun yung ginagawa ko. Lalagyan mo lang siya ng cinnamon powder sa kanyang tip. And dito sa pinaka base niya, which is ito yung magiging rooting hormone niya. So ayun nga guys, no, na madali lang, masyado akong na-excite sa paglalagay ng cinnamon powder. Before nga pala natin to syempre tuluyang itanim, is lalagyan natin siya rito ng cuts pala. Ayan, ikakat natin siya. So meron siyang dalawang pamamaraan. It's either gagatla ka ng paganyan or i-slice mo siya. So, kung mas gagawin natin, siguro, slice natin. Kahit isang piraso lang naman, okay na yun. Ayan. So, gagamit tayo ng knife. Ito okay na to mga paps. Ayan. Hindi naman kailangan kalbuhin lahat yan. Lalagyan na natin siya ng scratch. Ayan. And ibababad uli natin siya sa cinnamon powder. Ayan. So ayan na nga mga paps, ready na yung ating cuttings. Kaya naman sisimulan na natin ngayon ilagay yung soil mixture dito sa ating paso. So ito na yung pagtataniman nilang 3. Dito na muna silang 3 lahat hanggang sa may bagong sibol na tayong makita. Let's go! Dito nga pala mga paps, so nilagyan natin ng bato at buhangin yung pinaka base ng ating paso para maganda yung kanyang drainage system. So ayan, tatabi muna natin siya and simulan na natin lagyan ng soil mixture. Ayan. So make sure na compact din yung inyong soil. Okay na yan, kaya naman sisimulan natin siyang i-stick. So at least 1 to 2 inches, okay na yun. Pero dito siguro mga 1 inch lang, okay na. Ano ba? And
dapat mga paps, no, siguraduhin yung nakapataas yung pagtatanim nyo, dahil kapag yan na ibaliktad nyo, sure ball mamamatay lang ang inyong cuttings. And that's it mga paps. Na nga yung ating cuttings na itanim na natin siya. Kaya naman ilalagay na natin siya ngayon sa shaded area. At hihintay na nating mamunga. So para makita nyo yung update sa ating Texas Sage is i-follow nyo lang yung ating page. Salamat mga paps!